brothers and sisters in Christ, let us offer a few moments of silence to prepare our hearts in our worship. Let us all stand and open our Bible in Psalm 95 verse 1 to 6. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise in him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hand are the depths of earth. The heights of the mountains are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Let us pray. Almighty God, thank you for gathering us today to worship you, to give praise and to give glory to your name. Lord, we ask that you cleanse our hearts from sinfulness and unrighteousness in us. Forgive us and help us to truly live in repentance. Let us open our eyes to know the truth in you. Give us wisdom to understand your scripture today. Guide us in your truth. We pray may you guide and give knowledge and wisdom to our speaker, Pastor Arvin Bidal, as he speak and deliver your word to us. This is our prayer in Jesus' name, our God and Savior. Amen. Good afternoon, everyone. In our Bible study earlier, we discussed about, sometimes we face sufferings and different kinds of sufferings, and it is good to be reminded that we are not alone when we face all those sufferings, and that God is always with us. And in the song that we will be singing, the lyric says, "You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need." And as we sing this song, may we be reminded of all those times that God was there for us when our strength was failing on our own, that God never left us. I will bless the
Come, you anxious soul, now and see. There is perfect love and comfort in your tears. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Find what this world cannot offer. Come and find your joy here complete. Taste the living water, never thirst again. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Come and find your hope now in Jesus. He is all He said He would be. Grace is overflowing from the Savior's heart. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. In different seasons of our lives, sometimes we are feeling very blessed, and oftentimes there are struggles that we face. And even in all those seasons, we read in the Bible that we should praise God despite what season we are in. And of course, it's easy to praise God when we are in a moment of abundance and of peace. But in the moments of suffering, it is harder to say thank you, Lord, or praise your name, O God. It's harder for us to do that. But today, as we come together in this worship service, whatever season we are in, we will lift up this song of praise to God together as His church and body here on earth.
the seed I receive, I will sow. Please remain standing as we read God's word together. Let's open our Bibles to the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17 to 19. True, the fig tree should not blossom, nor fruits be on the vines. The produce of the olive fail, and the fields yield no food. The flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on high places. To the choir master with stringed instruments. Let's call Pastor Arvin for our message. Good afternoon. Uh, ako po ay natutuwa at muli ko kayong makita. Meron po akong mga bagong nakikita at yung iba po ay hindi ko na po nakita. No? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa opportunity na to. Kwento ko nga kanina, nung nandun pa sa kabila, ini-imagine ko lang na nag-speak ako. Nakaupo ko dyan at ini-imagine ko yung sarili ko na nagsasalita. At ngayon, ito na yung binigay ng Panginoon. So, tulad po na napag-aralan namin kanina is yung mark of Christian stability. At sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, yung napag-aralan namin, yung mark ng Christian stability, dapat aware tayo sa ating weaknesses, sa ating temptation, at yung dependence natin sa Panginoon. So ngayon, yung pag-aaralan po natin is finding stability in the midst of crisis. So paano natin na makikita yung ating katatagan sa gitna ng mga pagsubok? At alam ko itong church na ito ay dumaan sa mga maraming pagsubok. At hindi po natatapos yung mga pagsubok na yon. So paano natin haharapin yung mga bagay na yon? So paano po tayo makakasumpong ng stability sa gitna ng crisis? So you can never see the stability of a person in times of peace. No, hindi po makikita yung katatagan ng isang tao kapag nandun sa kalagayan na maayos o maalwan. So tulad ng isang puno, makikita mo na matibay yung puno kapag nadadaanan siya ng malakas na hangin or bagyo. Masasabi natin na matibay ang punong iyon. So doon po sa binasa po natin kanina, doon sa Habakkuk, yung background po nito ay nandun sila sa transition na kung saan ay in-invade sila ng Assyria at ng Babylon. At sabi nga doon sa Habakkuk chapter 1 verses 2 to 3, O Yahweh,
hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa kaharasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang kaharasan, laganap ang kaharasan at ang labanan. So makikita natin yung sitwasyon ni Habakuk na kung saan ay sila ay nasakop ng Babylonia. At alam naman natin pag nandun tayo sa kalagayan na tayo ay alipin, ay hindi po maganda yung sitwasyon. So sa saloobin ni Habakuk ay nagtatanong siya sa kanyang sarili. At hindi niya maintindihan bakit ganun ang nangyayari. Bakit ganito yung nakikita ko? Puro kaguluhan na lang. Sabi nga niya dito, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? So, kinakausap niya ang Panginoon. Hanggang kailan ako hihingi ng tulong? At ito yung marahil na nagbigay sa kanya or nagdudulot sa kanya na maging unstable. Na nakikita niya yung paligid niya na, bakit ganito? No? Pasama na ng pasama. At dahil doon, ito yung nagdudulot sa kanya na maging unstable. So, bakit ba ang tao ay nawawala ng stability? What makes us unstable? So una, hindi lahat ng iniisip mo ay dapat mong paniwalaan. Tulad nung nakikita ni Habakuk, yung nakikita niya na puro kaguluhan, no, puro labanan, puro kaharasan. At dahil doon na iniisip niya na parang wala ng pag-asa. Kaya sabi dito, hindi lahat ng iniisip mo ay dapat mong paniwalaan. Pangalawa, hindi lahat ng nakikita mo ay may dulot na kapahamakan para sa iyo. Maari doon sa mga kasamahan niya, napahamak sila. Pero hindi lahat ng nakikita mo ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. So meron pa ring mabuting gagawin ang Diyos. Pangatlo, huwag nating isipin na lahat ng bagay ay maaari nating kontrolin. Tulad na nga nung nangyari nung pandemic, no? Halos 3 years na nakakalipas. At nakita natin na hindi na-control. Nahirapan tayo bago tayo nakasurvive doon sa pandemya. Even yung UN nga, hindi nga na-control yung COVID. So, hindi lahat ng bagay ay maaari nating kontrolin. No? Tulad nung napag-aralan natin kanina sa Bible study, na minsan pagka hindi mo na-achieve yung gusto mo, nakakala mo kaya mo nang makontrol, pero pag hindi mo nagawang kontrolin yung bagay na yon, doon ka na na-discourage. So doon tayo nagiging unstable. Pang-apat, huwag mong hayaan na madaig ka ng emosyon. Sa halip, panghawakan ang pangako ng Diyos. At yun minsan yung mahirap, yung emosyon po natin. No? Kasi ang damdamin natin ay magdadala sa atin sa sitwasyon na maaari tayong maapektuhan. Kaya hindi tayo magre-rely dun sa ating damdamin kasi nagbabago ito. No? Sabi nga sa Biblia na yung damdamin natin ay mandaraya. So makikita natin yung complaint ni Habakuk. No, bakit ganito? Kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Puro kaharasan na lang yung nakikita ko. Pero makikita natin, dun sa complaint ni Habakuk, makikita natin yung confidence naman niya sa Panginoon. Kaya sabi dito sa Habakuk chapter 2 verse 1, aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. So si Habakuk, siya ay titingin at aasa na may gagawin ang Diyos sa akin. Sa kabila ng nakikita niyang hindi maganda, nakatingin pa rin siya sa Diyos. Siya ay naghihintay na merong mabuting gagawin ang Diyos. So nagkaroon na siya ng confidence. At dito, dun sa binasa po natin, how did the prophet express his hope in God that brings stability? So paano ipinakita ni Prophet Habakuk yung kanyang
stability doon sa pag-asa niya sa Panginoon. Una, yung expression of his anticipation. Pangalawa, yung expression of his adoration. At yung pangatlo, yung expression of his conviction. Sabi nga po kanina, you can never see the stability of a person in times of peace. So dun sa binasa natin sa verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. So parang iniisip dito ni Habakuk na kahit na napaka-negatibo na nangyayari sa kanya o napaka-negatibo na nangyayari sa kanyang paligid, kahit na, kung titignan natin yung verse na to, parang sinabi na kahit wala na tayong makain. Diba? Kasi puro pagkain yun nandito. Diba? Pero parang sinasabi niya kahit na hindi tayo makasurvive, so nararamdaman niya yung takot dahil sa darating. Ngunit payapa siyang maghihintay sa gagawin ng Diyos. Para sa isang umaasa sa bunga ng pananim at pagdami ng mga alagang hayop, wala nang masasakit pa kundi ang malugi. Alam ko ang bawat isa sa atin dito nagbi-business, di ba? At napakasakit po ang malugi. No? Kumbaga kahit na, para kay Habakuk kahit na. So makikita natin dito na yung matatag ang pag-asa niya na may mabuting gagawin ng Diyos sa kanya at sa bayang Israel. Kahit na napaka-negatibo na nangyayari sa kanyang paligid, nandun pa rin yung kanyang pag-asa na meron pa rin gagawin ang Diyos. At nakita po natin yan, no? 3 years ago. After ngayon may pandemic pa rin, pero hindi na ganun kalala yung simptomas. At nakita natin yung mabuting ginawa ng Diyos sa pandemic. No? Nagkaroon pa rin tayo ng time sa pamilya kasi nasa bahay ka lang. No? At nagkaroon ka rin marahil ng time sa Panginoon kasi hindi ka lumalabas. Marami kang time na makakapanalangin at makakapagbasa ng Biblia. So nagkaroon siya yung optimism versus pessimism. So yung yung positibo na pagtingin doon sa gagawin ng Diyos. Kaya sabi na kahit na ano yung nangyayari sa paligid, alam ko na merong gagawin ang Diyos. Sabi nga sa Roma chapter 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang taong walang pag-asa ay walang katatagan. No? Ang taong walang pag-asa ay walang katatagan o kapanatagan. So yun yung pagtingin ni Habakuk dahil sa pag-asa na meron siya sa Panginoon. Pangalawa, yung expression of his adoration. Sabi niya doon sa verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So tila naunawaan na ni Habakuk na hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Habakuk, nagbalik tanaw siya doon sa ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Kung paano sila inaalalayan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanila. So doon sa talata 18, ang bunga ng pananalig na may mabuting inaasahan sa gitna ng kaguluhan at kahirapan. So nagagawa pa rin ni Habakuk na magpuri sa Diyos sa kabila na nangyayari sa kanyang kapaligiran.
makikita po natin yung kanyang pag-worship sa Panginoon. So ang pag-asa sa Diyos, bunga ng pananalig ay nagdudulot ng kapanatagan at pagsambang di apektado na nagaganap sa kanyang kapaligiran. Yung pag-worship niya sa Panginoon ay hindi nagbabago. Hindi apektado nangyayari sa kanyang paligid. Kahit na napaka-negatibo na nung nangyayaring iyon, ang sabi niya doon, ako ay maggagalak at magpupuri sa Diyos. Yung ekspresyon ng pagsambang ito na hindi apektado na nangyayari sa kapaligiran dahil kilala niya ang Diyos. So sa uri ng pagsambang ito, nakikita ang tunay na relasyon ng tao sa Diyos na kanyang kinikilala. Kanina nabanggit ni Melody na ang daling magsabi ng praise the Lord. No? Pero dito mo makikita yung kung gaano mo kakilala ang Diyos. No? Hindi ka lang nagpupuri sa Diyos dahil napakaganda ng buhay, kundi nagpupuri ka pa rin sa Panginoon kahit na napakahirap na ng sitwasyon. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4, verse 18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan na siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Yung experience namin nung pandemic, yung aking wife ay manganganak at bago ka i-admit sa hospital, kailangan mong iswab. At nung naswab siya, siya ay nag-positive sa COVID. At hindi kami makapaniwala doon dahil wala naman siyang simptomas. Kaya inulit namin yung test. At nag-negative siya dun sa test. Even ako nag-negative din. Pero hindi pa rin kami i-admit kasi may positive na result. At yung epekto po sa aking asawa, talagang sobrang siya. Iyak na iyak siya. Hindi siya naiiyak dun sa sitwasyon niya. Naiiyak siya dahil yung mga tao sa paligid niya na maaaring mawalan ng trabaho dahil na kahalubilo niya. Yun yung concern niya, hindi niya concern yung baby. At nakita ko talagang, nandun kami sa gutter ng hospital, umiiyak kami. Kasi hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. At iniisip ko yung health ng asawa ko dahil baka bigla siyang makaanak. Yung stress, yung anxiety. Ang ginawa ko, kumanta ako. Kumanta ko ng, God is good all the time. Kahit umiiyak ako. Kasi nire-remember ko ng God is faithful. God is good. Nire-remember ko yung goodness ni God before kung paano niya kami dineliver dun sa mga pagsubok na kinaharap namin. At doon mo makikita yung totoong relationship mo sa Panginoon na masasabi mo ba, Lord, thank you in spite ng mga ganitong mga challenges. Masasabi mo ba, praise the Lord doon sa mga bagay na yun. Kaya napakaganda sa sitwasyon ng buhay natin na kapag dumadating tayo sa ganung point ng buhay natin, yung alalahanin natin yung goodness ni God, na siya ay tapat at hindi niya tayo pababayaan. Kaya we continue to worship Him despite of what is happening. Hindi apektado yung pag-worship natin sa Panginoon sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi. Dahil kilala natin ang Diyos. Kaya tayo nag-worship sa Kanya dahil kilala natin siya. Siya yung Diyos na mabuti, siya yung Diyos na tapat noon hanggang ngayon. At hindi po yun magbabago. Kaya yun po yung character ni Habakuk. Nasabi niya, maggagalak pa rin ako at magsasaya dahil kilala ko ang Diyos. So yun po yung pangalawa na makikita natin, yung expression of His adoration. So yung pangatlo naman po, yung expression of His conviction.
Ang sabi nga po doon, ang Panginoong Yahweh na sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. So dito, alam ni Habakuk na ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Sabi nga doon, tulad ng usa, tiyak ang mga hakbang. Nakakita na po ba kayo ng usa? Yeah. So, ang galing no kung paano sila tumakbo doon sa mga bukirin. Na parang tumatakbo lang sila sa patag. Napaka-smooth ng kanilang lakad or ng kanilang pagtakbo. At ang mga sitwasyon natin sa buhay na hindi inaasahang nangyayari ay nakakapanghina ng loob. Hindi po porket naging Kristiyano ka ay instant na yan na hindi ka makakaramdam ng panghihina. Tayo po ay tao na nakakaramdam at tayo po ay pinanghihinaan din ng loob. At ito din po ay nag-aalis din po sa atin ng kapanatagan. No? Nakakapanghina ng loob at ng kapanatagan. Pero yung pananalig po natin ay nagbibigay po sa atin ng paninindigan na nagdudulot ng katatagan at ng kalakasan. Kaya ang ganda nung kinanta natin kanina, yung uli, I will rejoice. Diba? Dapat pag kumanta ka, I will rejoice. I will declare, God is my victory. Kasi yung Diyos natin ay nagtagumpay. No, nakita natin, nung siya'y napako dun sa krus, siya ay nagtagumpay dun sa kamatayan at siya'y muling nabuhay. At yun po yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Yun po yung nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Na anuman yung nangyayari sa ating paligid, no, kahit hindi na maganda yung nangyayari sa ating paligid, tayo pa rin ay nagkakaroon ng kapanatagan dahil kasama natin ang Diyos. Ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa Diyos nagbubuhat ang tunay na katatagan at kalakasan kahit nasa gitna ng kaguluhan. Hindi po iyon galing sa ating sarili, kundi galing po sa ating Panginoon. At ito yung ating pinangahawakan dahil inaalalayan po tayo ng Diyos. Yung ating pong pananampalataya ay hindi po tayo nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisa sa ating Christian journey. Tayo po ay inaalalayan ng Diyos. Yung aking pong anak ay medyo delay po siya sa paglalakad. At ako po yung umaalalay sa kanya. At hindi ko siya basta binibitawan hanggat hindi ko nakikita na stable siya. Hindi po. Unti-unti ko siyang tinuturuan, hinahawakan, minsan bibitawan ko, tapos hahawakan ko ulit kasi madadapa. Di ba? Ganun po yung ginagawa po ng Diyos sa atin. Hindi po tayo perfect, nagkakamali po tayo. Minsan sa Christian life natin, nag-ups and down tayo. Pero, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Tayo po ay Kanyang inaalalayan. Kaya, given na po yung mga pagsubok sa buhay po natin, mauumay na lang ho kayo sa mga darating. No? Given na po yan. Pero hindi po tayo nag-iisa sa mga pagsubok na yon. Inaalalayan po tayo ng Diyos. So, alam niyo po ba yung pangalan po ni Habakuk? Actually, nung hindi ko pa alam yung gender ng anak ko, gusto ko itong ipangalan Habakuk. Kaya lang parang ang samang pakinggan. Ang sakit sa tenga. Kasi Habakuk. Parang Habakuk. Pero ang ganda pala ng pangalan niya. Lang ibig sabihin is to embrace. Pero sa kanya is to embrace God. So sa kabila ng mga challenges sa buhay at sa mga nangyayari sa paligid niya, nananatili pa rin siyang naka-embrace sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya. So wag po tayong bumitaw. Tayo po ay yumakap sa ating pong Panginoon. At sabi din po sa
sabi din po sa Jude chapter 1 verse 24 to 25, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapahamalaan at kapangyarihan mula pa noong unang, ngayon at magpakailanman. Amen. Makikita natin yung pag-iingat ng Diyos sa atin. At hindi niya po tayo pababayaan. Sabi nga din sa Colossus chapter 1 verse 11, idinadalangin din namin na patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis ng masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Makikita po natin na ang Diyos po yung nagpapatatag po sa atin. Hindi po natin kakayanin ng mag-isa. Ngunit alam natin na ang Diyos ang magpapatatag sa atin. At yun po yung panghawakan natin. Yun po yung ating panghawakan. So yun po yung ginawa ni Habakuk. Kung paano niya na-express yung kanyang pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita niya yung expression of his anticipation, his adoration, and his conviction. Tayo ay nagkaroon ng katatagan dahil sa biyaya ng Diyos. So, every time na may mga pagdadaanan po tayo, remember si Habakuk. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa opportunity na binigay niyo sa amin na mag-aral po ng iyong salita. Salamat Lord sa buhay ni Habakuk na kung paano po niya hinarap yung mga challenges po ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, na kung paano siya nag-embrace sa inyo, sa inyong mga pangako na sabi mo, Lord, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. At yun din po yung aming inaasahan, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi pa natatapos yung mga pagsubok na darating po sa amin. Ngunit alam namin na nariyan ka palagi upang umalalay po sa amin. Lord, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His love. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. May this peace which passes understanding and this grace which makes us what we are, and this fellowship of His communion make us one in spirit and in heart. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth
To the heights of heaven, we declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. Christ eternal, the King of kings. Amen. That marks the end of our worship service. Thank you so much for joining us today, and we hope to see you all again next week.